Aga-aga sang kalibutan, nanugo na naman na si mama. Tanawa yung itsura ni Duna, hindi gin madrawing. Stress na gani sa iya nga tulunan, gindugangan pag ni mama ang iya nga stress. Wala sa kabalo kundi ng iyang unahon. Akon siya gintudloan nga magkuas ang sako kag ipanuludanay ang mga botilya. Akon man siya ginbuligin kay kung hindi ko maghulag, hindi man siya maghulag. Kaghambal ko sa iya dira ka sa piyak nga gilid, ako diri sa likod para dasig na matapos. Akon siya gintudloan nga diri ibutan sa likod ang mga basiyo sang soft drinks. Kay kung didto sa piyak nga gilid kit-anon gid sa atubang balay daw kahuluya man sa mga buweseta. Samtang nagapanilo kami ang mga kinadlaw hindi gid na iya madula. Tiki daw nahisa man si Papa ti nagkanto man di sa amon kag mag-join eh. Pero ang tuod ginapamantayan niya mga manggad nga sinang una pa kay basi ipanghaboy namon kag pagsunugon pa. Tanawan nyo kay hindi nakagwanta iya naging pamulot kag pamutang sa higad kay basi bala hindi ginamon mapunggan ang amon kamot kag amon gid mapilak. Tanawan nyo ang tukib sang baba ni Papa kag pinangaking na sa amon kay ginasinunog namon ang mga sako. Tatak abi ko magpinanulo kay bisan din lang nga parte sang balay may mga sako. Sako here, sako there, sako everywhere. Kag samtang gamisa si Papa kami do naga kinadlawanay. Kag nabatian ini siguro ni Bibing Iba amo pa nagkadto di siya sa amon. Tanawan nyo lang kay daw tik-tik nga bagong guwa sa hawla. Kag sang natapos na si Duna pang sako sa mga botilya akon siya ginsugo nga pamalahon ni Danay ang higko kay kabugat silhigon. Kag wala lang gidugay si Bibing Iba nagkadto naman sa iya manggad. Kung si Papa may manggad, siya may manggad man na. Ti ko nga mo, manggaranon gali kami eh. Manggaranon siguro sang ipot ka baboy eh. Tanawan nyo ang isi ni Bibing Iba galabot gid sa iya nga talinga. Makita niya lang ang iya nga baboy, okay na siya. Pero kung kami gani makita niya gagasinilpon ay abaw, stress gid siya. Kag paglabot sang hapon ang batang iya na yun nga baboy. Dugang naman ang iya kalipayon kay nadugangan naman ang iya nga baboy. Pero dugang man ang iya stress kay huluwa naman ang iyang bulsa sa bahog lang sa baboy. Amo na halin sang aga pa nga binantay niya sang iyang mga alaga kay balaan niya nga mabata na subong nga adlaw. Ginabinantayan niya kay wala kuno nagdako ang sarakangan sang iya baboy kay base bala mabudlayan magbata. Tiin tsakto gid man sa budlayan gid man magbata ang baboy. Amo pa siya na lang nagpabata sa baboy. Sang isa, duwa, tatlo pa lang nagwa nga mga idik, siya lang danay nagpabata. Sang ulihi kay daw nagsunod-sunod siya nangayo sa bulig kay Bibo. Ti kay amo nabatian ni Duna nagkadto kami di nga duwa sa iya. Amo naging buligan siya ni Duna pabata sang baboy. Kay ginatamad na ang baboy magbata, ginakuot na lang ni Mama. Si Mama ang taga-kuot, si Duna ang taga-trapo, ako ang taga-kadlaw kag taga-lantaw lang. Kay wala man ko may nabuli kay Mama kag kay Duna, ako na lang iniging pasaot ang baboy. Samtang bata pa aton tudluan. Kay kung bata pa kuno hapos pa ina tudluan kag ginapasulod gid nila sa ila nga utok. Kaya akong dirigin testingan sa isa ka baboy. Ako lang siya gin pagimigimi ay abaw memorize niya dayon tanawan nyo kay daw hindi nagi siya maguntat. Kinsugo ako ni Mama nga pangkuhaw ni nang daw laway nga nagmaralag gapilit sa baboy. Kay wala ko niya nagpati ako niya ginhinampangan ang baboy kundi iya sugo iya pati. Nagbulig-bulig man ko para hindi siya mangakig Kag nakita namon ding isa ka idik nga ginadilap-dilapan ng iyang mga utod. Akon siya ginsugo nga pangpukawan ng iyang mga utod kay kanugon pa sang size meal. Hindi lang size meal kay apat sila kundi 24 gid. Tidiri na lang hasta ang akon binalaybay kay tapos naman bata ang baboy. Hindi nyo lang si Duna pagsapaka kay problemado ina. Bye-bye!